Magandang araw. Magandang katangian ng isang tao ang pagkamatiisin. Ngunit nararapat pa bang magtiis kung nakikita mong ikaw ay mapapahamak na? Marahang iminulat ng dalagang si Venus ang kanyang mga mata. Nagulat siya nang makitang nasa isang magandang silid siya at kasalukuyang nakahiga sa isang malambot na kama. Masusi niyang inisip ang mga naganap. Naalala ko na, tumatakbo nga pala ako. Natatakot at umiiyak. Naghahanap ako ng maihinga ng tulong dahil ayokong abutan ni Choasyo. Pag-alala ng dalaga sa mga naganap. Nang marahan namang bumukas ang pinto ng silid. Iniluwan nito ang matandang si Loretta. Si Loretta ay ang matandang kasambahay sa bahay ni na Saturn, ang lalaking tumulong kay Venus. Marahang lumapit sa kanya ang matanda habang dala ang isang mangkok na lugaw. Gumiti ito nang makitang gising na siya at inilapag ang dalang lugaw sa mesang nasa gilid ng kama. Mabuti naman at gising ka na, ining. Magiliw na bati ni Loretta sa dalaga. Saan po ako naroroon? Nahihiya at taga-atubili namang tanong ni Venus. Narito ka sa bahay ng alaga kong si Saturn. Siya ang tumulong sa iyo at nagdala rito. Sagot naman ni Loretta. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong pa niya. Maayos na po. Halika, kainin mo muna itong lugaw na dinala ko para lalo kang lumakas. Salamat po. Ang totoo po, gutom na po talaga ako. Naiiyak at nahihiyang pagtatapat ni Venus. At marahan na nga nitong kinain ang dalang lugaw ni Loretta. Habang kumakain ang dalaga ay minamasdan naman siya ni Loretta. Tila baga inuuri nito kung mapagkakatiwalaan ba siya. Matapos kumain ay nagpasalamat siya sa matanda. Unti-unti naman siyang tinanong ni Loretta sa kanyang pinagmulan at kung bakit nakita siya ni Saturn na tila baga takot na may tinatakasan. Hindi naman nagsinungaling ang dalaga sa kanya. Ipinagtapat nito ang lahat-lahat. Naniwala naman at nakadama ng awa ang matanda sa dalaga matapos nitong malaman ang mga sinapit niya. Nabagbag pa ang loob ni Loretta dahil sa pagluha ni Venus. Idagdag pa ang katotohanang nakita nila ni Saturn ang mga pasa at mga sugat ng dalaga noong wala pa itong malay. Kamusta na po siya, Manang Loretta? Magalang na tanong ni Saturn. Kasalukuyan silang nasa living room. Tapos na siyang kumain, Saturn. Nalaman niyo na po ba kung bakit siya natatakot at tumatakas? Oo. Ipinagtapat niya sa akin ang lahat. Bakit daw siya tumatakas? Sagot naman ni Mars habang papalapit sa dalawa. Si Mars ay ang bunsong kapatid ni Saturn. Gusto siyang ipagbili ng kanyang padrasto. Ipambayad utang. Sila ng araw ang naghahanap buhay para dito. Nananakit pa. At ngayon ipambabayad utang pa siya. Kaya inakasan niya ito. Hinabol naman siya. Kwento naman ni Loretta sa dalawa. Naniwala naman kayo, Kuya, Manang. Baka po, miyembro yan ng isang sindikato at pasukin tayo rito. Spy siya, tapos nanakawan na lang tayo. I don't think so, Mars. Dahil nakita namin ni Manang Loretta ang mga pasa niya kanina habang wala pa siyang malay. Ganon? Duda pa rin sagot ni Mars. Oo, Mars. Kaya tingin ko naman, nagsasabi ng totoo ang babaeng yun.
Eh, yung balak mo sa kanya, kuya? Tanong ni Mars sa kapatid at pumalukip-kip pa ito. Hindi naman magawang itaboy ni Saturn ang dalaga. Naaawa siya kay Venus. Kaya naman naisip niyang hayaan na lamang muna ito sa kanila hanggang sa lubusang gumaling at lumakas ang dalaga. Samantala, dahil sa hiya, naisip naman ni Venus na tumulong sa mga gawaing bahay. 3 araw na kasi siya roon at nakadarama na talaga siya ng hiya. Nagkataon naman parang tatrangkasuhin si Loretta. Kaya naman si Venus na ang umako ng mga gawain, mula sa pagdidilig ng halaman sa hardin, sa paglilinis ng bahay, at maging sa pagluluto. Naikinatuwa naman ng magkapatid na Saturn at Mars. Masarap daw kasi siyang magluto. Waring napalapit naman si Venus sa magkapatid dahil sa pagkakasakit ni Loretta. Napawi na ang pagdududa sa kanya ni Mars. Nakita din nilang lahat ang kasipagan at kabaitan ng dalaga. Habang si Venus naman ay nakadarama ng pagkalungkot tuwing gabi. Naaalala niya ang kanyang kapatid na si Grayson na naiwan kay Asyong. Kumusta na kaya ngayon si Grayson? Baka sinasaktan siya ni Asyong. Kawawa naman ang kapatid ko. Sana makahanap ako ng trabaho, makaipon, at babalikan ko si Grayson. Kukunin ko na siya doon. Iiwan na namin ang bahay na yun. Lumuluhang bulalas ng dalaga sa sarili habang nakaupo sa ibabaw ng kama sa kanyang silid. Samantala, dahil sa pagkakasakit ni Loretta, naisip ng magkapatid na Saturn at Mars na kumuha na ng makakatuwang ni Loretta sa mga gawaing bahay upang hindi na ito mahirapan pang masyado. May edad na rin kasi si Loretta. 55 years old na siya at 30 taon na rin nanilbihan kina Saturn. Natutuwa po ako at magaling na kayo, Manang Loretta. Nakangiting sabi ni Saturn nang makitang lumabas na sa sala si Loretta. Ako man, Saturn. Ako ang hirap magkasakit. Nakakainip. Mabuti na lang. Narito si Venus. May nag-asikaso sa inyo. Masayang sagot naman ni Loretta. Okay lang naman po yan sa akin, Manang. Mabuti nga po para kahit paano. Makaganti naman ako sa kabutihang loob ni Sir Saturn. Nahihiya ngunit nakangiti namang sagot ni Venus. Huwag mo nang isipin yun, Venus. Masaya ako na nakatulong ako sa kapwa ko. Siya nga ho pala, Manang Loretta. Napagkasunduan po namin ni Mars na kumuha na po ng makakatulong dito. Kaya mamaya tatawag po ako sa agency ng kaibigan ko para magpadala po ng makakatulong natin dito. Mahabang sabi ni Saturn habang palipat-lipat na tinitingnan sina Venus at Loretta. Sir Saturn, baka po pwedeng ako na lang po ang kunin ninyong katulong. Nag-aatubiling sabi ni Venus. Ikaw? Oo po. Marunong naman po ako ng mga gawaing bahay. Gusto ko lang po talaga na magkaroon ng trabaho, makaipon para po makuha na ang kapatid ko kay Chong Asyo. Sige na po, pangako po magsisipag po ako. Pakiusap ni Venus sa binata. Hindi naman nakatanggi si Saturn sa dalaga. Naaawa siya rito, bukod pa sa katotohanan, may tiwala na rin siya sa trabaho nito. Kaya ito na nga ang kinuha niyang katuwang ni Loretta, na ikinatuwa naman ng matanda. Magaan na rin kasi ang loob niya sa dalaga. Sa kabilang dako, patuloy pa rin pala sa paghahanap kay Venus si Asyong. At dahil hindi niya makita ang dalaga, ay si Grayson ang pinagbubuntunan niya ng kanyang galit. Madalas niyang sakta ng teenager. Lalo na kapag maliit lang ang kinikita nito sa pagpapadyak. Oo, namamasada ng pedicab si Grayson para matulungan ang kanyang ate sa kanilang pamumuhay. Dahil sa bili ng kanilang pumanaw na ina, hindi nila iniiwan ang kanilang bahay
Pag-aari kasi yun ng kanilang ama at ina, ngunit inaangkin na ng kanilang padrasto. Hindi naman nila mapalayas ito doon dahil na rin sa natatakot sila sa maraming koneksyon ng kanilang padrasto. Kaya naman naging sunod-sunuran sila kay Asyong. Ngunit naglakas loob na lang na tumakas si Venus nang ibebenta na siya ni Asyong sa pinagkakautangan nito. Bakit ito lang ang perang binigay mo sa akin? Grayson? Sabi ng lasing na si Asyong kay Grayson. Ninervyos naman ang bagets. Pasensya na po, Chong. Maliit lang ho talaga ang kinita ko sa pagpapadyak eh. Nakita kong namili ka kanina. Ewan po, mga kailangan po dito sa bahay ang binili ko. Sira ka pala eh. Galit namang sagot ni Asyong sabay suntok kay Grayson. Chong, bakit niyo naman ho ako sinuntok? Naiiyak namang tanong ni Grayson. Dahil hindi ka marunong sumunod. Ang sabi ko sa iyo, huwag kang bibili ng kahit ano. Ibigay mo sa akin ang kita mo. Nalilisik ang mga matang sagot naman ni Asyong. Katulad ka na rin ng ate mo eh, ha? Tumitigas na ang boto mo. Hindi naman kayo mananalo sa akin eh. Ay ang ate mo, pag nakita ko yan na papatayin ko yan. Naintindihan mo? Pananakot pa ni Asyong kay Grayson at dinuro pa ito. Ganun lagi ang nagaganap sa buhay ni Grayson. Sinasaktan siya ni Asyong basta walang maibigay na sapat na pera. Minsan naiisip na niyang takasan ito. Iwan na lang dito ang bahay nila. Ngunit kapag naiisip niya ang pangako ng kapatid na babalikan siya nito, ay nag-aatubili siya. Ibig niya kasing magkita uli sila ng ate. Samantala, naging kapalagayang loob naman ni Venus ang girlfriend ni Mars na si Lyra. Dapat noon pa lang tinakasan niyo na yung stepfather ninyo. Sinasaktan na nga kayo, ginawa pa kayong tagapaghanap buhay. Sabi ni Lyra kay Venus. Kasalukuyan silang nasa kusina at nagmimerienda. Pinagkukwentuhan ang buhay ng dalaga. Talagang gustong-gusto namin gawin yung Lyra. Kaya lang, naalala namin ang bilin ni inay na huwag namin iiwan ng bahay dahil mga magulang naman talaga namin ang may-ari nun. Pero makapalang mukha ng stepfather namin eh. Inaangkin yun dahil malaki na raw ang gastos niya doon. Isa pa, natatakot din kami sa mga koneksyon ni Chong. Kaya nga naging tagapaghanap buhay niya kami. Naging sunod-sunuran kami sa kanya. Tiniis ang mga pananakit niya. Pero nang ibebenta na niya ako sa pinagkakautangan niya ng pulis, doon hindi ko na nakaya ang lahat. Nalulungkot namang kwento ni Venus sa dalaga. Mabuti na lang pala si Kuya Saturn ang nakakita sa iyo. Patuloy pa ni Lyra. Oo nga eh. Kaya talagang malaki ang utang na loob at pasasalamat ko kay Sir. Dahil napakabuti niya. Hindi lang niya ako kinupo, binigyan pa ng trabaho. Sagot naman ng dalaga. At gwapo pa, pareho sila ni Mars. Pagmamalaki naman ni Lyra at tumawa pa ito. Ngumiti naman ng bahagya si Venus. Sa loob-loob niya, nahihiya siyang aminin pero totoong gwapo si Saturn. At mas gwapo ito kaysa sa bunso nitong kapatid. Isang umaga kina Grayson, nagmamadaling kumilos ang bagets. Gusto niyang iwasan si Asyong. Baka kasi pabili na naman siya nito ng alak o kaya ipautangin ng alak sa tindahan. Dadaan na sana siya sa kusina upang maiwasan si Asyong nang marinig niya ito na tila may kausap sa cellphone. Oo, boss. Mamayang gabi, dadalhin ko dyan si Grayson. Sabi ni Asyong sa kausap. Si Joe Asyong, may kausap sa cellphone. Ako ang pinag-uusapan nila. Bulala sa sarili ni Grayson. Huwag kang mag-alala, boss. Di tayo ipapahamak nun. Huwag yun eh. Kaya magiging sunod-sunuran lang siya sa atin.
At ako naman ngayon ang pinagbabalakan niya ng masama. Ano naman kaya ang gagawin niya sa akin? Ulalas sa sarili ni Grayson. O sige, boss. Mamayang gabi, dadalhin ko dyan si Grayson. At ako na rin ang magtuturo sa kanya kung paanong magtinda ng shabu. Tumatawang pagtatapos ni Asyong sa kausap at in-off na ang cellphone nito. Di, gagawin niya akong pusher. Napakasama mo, talagang matanda ka. Masama ka. Galit na bulala sa sarili ni Grayson at isang plano ang kanyang naisip. Bahala na ang bahay, pero hindi na niya babalikan pa ang matanda. Kaya naman dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang mga damit. At ng araw na yun, matapos siyang makapamadyak, ay hindi na nga siya umuwi sa bahay. Galit na galit naman si Asyong nang malamang tuluyan na siyang natakasan ng magkapatid. Bigo siya sa plano niya sa mga ito. Kaya naman hinanap niya ang mga ito, ngunit hindi niya nakita ang mga yun. At lumipas pa ang mga araw. Minsan, kinausap ni Saturn si Venus. Isasama niya sa mall ang dalaga para mamili ng kanilang mga stock sa bahay. Masaya naman itong pumayag. Masipag at mabait si Venus. Bakit kaya nagawa pa itong pagmalupitan ng stepfather niya? Puntong hininga ni Saturn. Naaawa siya kay Venus. Siguro, sadyang may mga tao na masama. Ginawan mo na ng kabutihan, pinagpaplanuhan ka pa rin ng masama. At gano'n ang stepfather ni na Venus. Ulala sa sarili ni Saturn habang nakatingin pa rin sa umalis na dalaga. Nang makapagbihis na si Venus, ay nagtungo na nga sila sa mall. Tuwang-tuwa naman ang dalaga ng mga sandaling yon. Ibinili rin kasi siya ni Saturn ng mga personal niyang gamit at damit. Salamat po, Sir Saturn. Ipinamili niyo po ako ng mga damit at personal kong gamit. Nauutal at nakayukong sabi ng dalaga sa binata. Wala yon. Nakita ko lang kasi na kunti lang ang mga gamit mo. Kaya naisip ko na ibili ka na rin. Sagot naman ng binata. Salamat po uli. Natanawin ko pong malaking utang na loob sa inyo ang lahat ng mga ginawa niyo para sa akin. Nakangiting sabi naman ng dalaga habang nakatingin sa binata. Halos matulala naman si Saturn. Ganon pa man ay iginalaw niya ang kanyang ulo at pinilit na magsalita. Tayo na. Tal naman. Kompleto ng mga napamili natin. Yaya niya sa dalaga at tinulungan nila ang cashier para bayaran ang kanilang pinamili. Ngunit biglang natakot si Venus dahil nakita niya si Asyong. Agad niya itong sinabi kay Saturn. Naging alerto ang binata. Agad na sinenyasan ang mga naglalakad na nakasibilyang gwardya ng mall upang umalerto rin ang mga yon. Tinext din niya ang kaibigan niyang pulis para matulungan sila kung sakali. Nanginginig naman sa takot si Venus, lalo na nang nilapitan sila ni Asyong. Walang hiya kang babae ka? Narito ka lang pala, pinahirapan mo pa ako? Galit na sabi ni Asyong at akmang hilahin si Venus. Ngunit nilakasan ng dalaga ang kanyang loob at inilagan si Asyong, bagay na lalong ikinagalit ni Asyong. Sumama ka na sa akin. Uuwi na tayo. Sabi pa ng matanda. Hindi, ayoko. Hindi ako sasama sa iyo. Naiiyak na tutol ni Venus. Hindi mo siya maaaring pilitin. Pamamagitan naman ni Saturn. Huwag kang makialam dito, lalaki. Iuwi ko ang pamangkin ko. Hindi ako sasama sa iyo. Oo, asawa ka man ni inay. Pero patay na ang nanay ko. At pinagmamalupitan mo kami. Sinungaling! Sigaw ng matanda sabay suntok kay Venus. Naggalit ang mga ngipin ni Saturn. Naikuyong pa niya ang kanyang palad. Wala kang karapatang suntukin siya! Sigaw ni Saturn sabay suntok kay Asyong. Natumba ito at waring hindi kaya ang lakas ng suntok ni Saturn. Walang hiya kang lalaki ka!
Sinuntok mo ako. Magbabayad ka. Hiyaw pa ng matanda. Bahala na sa'yo ang mga gwardya rito sa mall. Halika na, Venus. Pagtatapos ni Saturn at hinawakan niya sa pulsuhan si Venus. Sa isip niya, sasalubungin nila ang kaibigan niyang pulis at kakasuhan na rin si Asyong sa pagmamalupit nito sa dalaga. Diyos ko, nakainkwentro niyo palang amain ni Venus. Gulat na sabi ni Loretta nang malaman kay Saturn ang nangyari. Opo, Manang. Magalang namang sagot ng binata habang nakaupo sa sofa. Kasalukuyan silang nasa living room ni Mars at umiinom ng juice. Kawawa naman si Venus, kuya. Nasaktan niya. Sabi naman ni Mars. Oo nga eh. Kaya nga nasuntok ko rin yung asyong na yun. Sagot naman ni Saturn. Nasaan na ngayon ang taong yun? Nakakulong na po, Manang Loretta. Kinasuhan na po namin siya sa mamalupit niya kay Venus. At maging yung mall na ginulo niya, nagkaso na rin. Ay nako, mabuti nga sa kanya. Sana, di na makalabas yung taong yun para matahimik na si Venus. Sagot naman ni Mars matapos uminom ng juice. Sabi ng kaibigan ko, hindi na makakalabas ang asyong na yun. Dati na palang may mga kaso yun sa himpilan ng pulis eh. Pinagtataguan lang. Mga mabibigat na kaso. Ay mainam naman kung hindi na makalalabas ang taong yun. Matatahimik na si Venus. Nakangiting sabi naman ni Loretta. Mabait pa naman siya. Tugtong pa niya. At maganda po, Manang, di po ba? Nakatawa namang sabi ni Mars. Para namang nakadama ng pagkainis si Saturn. Mars, alalahanin mo, ikakasal ka na kay Lyra. Kuya, kahit si Lyra, nagagandahan din kay Venus. Kahit na nga noong hindi pa magaling yung mga pasa at mga sugat niya. Paliwanag ni Mars na hindi na tinutulan pa ni Saturn. Alam niyang totoo namang maganda ang dalaga. Kinabukasan, sinamahan ni Saturn si Venus sa pagpunta sa dati nitong tirahan. Nalungkot ang dalaga sa nalaman. Matagal na palang wala doon si Grayson. Kinagabihan, nakita ni Saturn si Venus sa hardin ng kanilang bahay. Kaya naman nilapitan niya ito. Bakit hindi ka pa natutulog, Venus? Malalim na ang gabi Malumanay niyang sabi sa dalaga sabay upo sa tabi nito. Kayo po pala, Sir Saturn. May iniisip lang po ako. Malungkot namang sagot ng dalaga. Sabay tingin sa binata. Tungkol ba sa nalaman mo kanina kaya ka nalulungkot? Tanong naman ni Saturn. Nag-aalala po kasi ako. Saan na nagpunta ang kapatid ko? Naiiyak namang tugon ng dalaga. Hayaan mo. Tutulungan kita sa paghahanap sa kanya. Totoo po, sir? Bigla namang sumaya na sabi ng dalaga. Oo. Kaya huwag ka nang malungkot. Nakangiti namang sagot ni Saturn. Salamat po, sir. Salamat po. Masayang sabi ng dalaga at napahawak pa sa kamay ni Saturn. Parang nailang naman si Saturn sa nangyari. Venus. Ay, pasensya na po, sir. Masaya lang po ako kaya napahawak po ako sa kamay ninyo. Nahihiya at nauutal na paliwanag ng dalaga. Matapos yun ay iniwan niya si Saturn at natulog na siya. Habang binata naman ay natutulala at parang hindi pa rin mapaniwalaan ang nangyari. Sa paglipas pa ng mga araw ay lalong napalapit si Venus kina Saturn. Hanggang sa maisip ng binata na pakuhanin ng short course ang dalaga. Ilang beses niya kasing nakita na nagbabasa ito at ginagamit ang kanilang computer.
Kaya naman naisip niyang pakuhanin ito ng computer secretarial para kapag natapos niya ay maaari siyang makapagtrabaho sa opisina na pinatatakbo ni Saturn. Sinang-ayunan naman yun ni na Mars at Loretta. Salamat po, Sir Saturn. Napakabuti niyo po talaga. Masayang-masayang sabi ng dalaga at napayakap pa sa binata. Nakadama naman ng pag-iinit ng mga pisngi si Saturn. Venus. Ay, sorry po, sir. Pasensya na po. Sobrang saya ko lang po kaya po ako napayakap sa inyo. Ang totoo po kasi, ngayon lang po ako nakakita ng taong kasing bait ninyo. Lumuluhang sabi ng dalaga. Ano ka ba? Kanina, masaya ka. Ngayon naman, umiiyak ka. Ibang klase ka. Dahil din po sa saya, sir. Salamat po. Pangako, hindi ko po sasayangin ang pagtulong niyo sa akin. Pagtatapos naman ng dalaga. Naikwento naman ni Mars kay Lyra ang pagtulong na ginawa ni Saturn kay Venus. Ang bait naman ng kuya mo, nakangiting sabi ng dalaga sa binata. Kasalukuyan silang nasa sala ng bahay ng dalaga at nagmimerienda. Dinalaw niya kasi ang nobya. Talagang mabait ang kuya ko, Lyra. Pero alam mo, pakiramdam ko, lalo pa siyang naging mabait ngayon. Kasi lahat ng tulong at suporta, binibigay niya kay Venus. Nakangiting sabi ni Mars. Naisip ko lang, ano kaya kung ma-develop sila, no? Tatanggapin mo kaya? O baka tututol ka dahil mahirap lang si Venus at naging katulong niyo pa? Nakangiti pa rin sabi ni Lyra sa binata. Ano ka ba? I will not do that. Kung saan magiging maligaya si kuya, susuportahan ko siya. Sagot naman ni Mars. Huwag na nga sila pag-usapan natin. Malalaki na mga yun. Okay, babe. Sa birthday ko, sana isama mo sina Venus at Kuya Saturn, ha? I want to see them. Magiliw namang pagtatapos ni Lyra. Nang sumapit ang kaarawan ni Lyra ay nag-ayos naman si Venus. Naisip niyang ipagupit ang mahaba niyang buhok hanggang balikat. Isinuot din niya ang magandang damit na ibinigay sa kanya ni Lyra. Kaya naman halos hindi siya makilala ng magkapatid na Mars at Saturn. Wow! Ang ganda mo, Venus! Bagay sa'yo ang ayos at suot mo. Masayang sabi ni Mars habang nakatitig sa dalaga. Di ba, kuya? Uy, kuya! Sabi pa niya at bahagyang binunggol ang balikat ng kanyang kuya. Habang si Saturn naman ay natutulala sa ganda ng dalaga. Oo. Oo, Venus. Ang ganda mo nga. Bagay sa'yo ang ayos at suot mo. Sabi ni Saturn na may matamis na mga ngiti. Nakadama naman ng hiya si Venus. Para siyang nako-conscious. Hindi naman po, sir. Ako pa rin naman po ito. Damit lang po ang naiba tsaka yung inayos ko po yung buhok ko. Tapos konting lipstick. Sabi ni Lyra, ganun po. Nahihiyang paliwanag ng dalaga. Hindi ako magtataka kung maraming magsayaw sa'yo mamaya. Sagot naman ni Mars na parang ikinainis ni Saturn. Parang ayaw niya na may ibang magsasayaw kay Venus. Parang nagkatotoo naman ang sinabi ni Mars. Dahil nang dumating sila sa party ni Lyra, ay marami ng binata ang nakatingin kay Venus. Bagay na lihim namang ikinainis ni Saturn. Totoo nga ang sinabi ni Mars. Wala pa kanina. Dami ng lalaking tumitingin kay Venus. Halatang gusto siyang isayaw. Tulad na lang ng isang yun. Di inaalisan ng tingin si Venus. Nakakainis. Ulala sa sarili ng binata. Aba, tumayo siya at parang lalapit dito. Baka yayayain niyang sumayaw si Venus. Maaari ito. Venus,
Sir? Pwede ba tayong sumayaw? Ho? Ulat na sagot ng dalaga. Ano, parang ano, para makatayo naman tayo. Para di naman masayang ang suot natin. Sayang naman kasi to kung magpuputas lang tayo ng silya, di ba? Pilit na pagbibiro ng binata upang itago ang nararamdaman. Nakipagsayaw naman sa kanya si Venus. Nang makarating sila sa bahay at matutulog na, ay hindi naman makatulog si Venus. Nagtataka siya sa sarili. Hindi mawala sa isip niya na matagal siyang isinayaw ni Saturn. Bakit kaya ganito? Hindi ko makalimutan na matagal akong isinayaw ni Sir Saturn. Ang gwapo niya kanina. Teka, bakit naman parang tuwang-tuwa ako? Bakit ganito? Tapos, ang lakas pa ng tibok ng puso ko kanina. Kabang-kaba ako. Nagtatakang sabi ni Venus sa sarili habang nakahiga sa kanyang kama. Sa kabilang dako, ganun din pala ang nararamdaman ni Saturn. Hindi rin siya makatulog. Hindi mawala sa isip niya ang magandang mukha ng dalaga, lalo na nang matitigan niya ito noong magkasayaw sila. Ngunit sadyang ang umuusbong na pag-ibig ay maitutulad sa mabangong bulaklak. Mahirap itago ang kabanguhan. Kinaumagahan habang nag-aalmusal, napansin ni Loretta na hindi nakatulog si Saturn. Nagdahilan naman ng binata. Sinabi niya na may inasikaso pa siyang mga papeles, kaya hindi siya agad nakatulog. Napangiti naman si Loretta at sinabi niyang pareho sila ni Venus na hindi nakatulog. Bagay na lihim namang ikinangiti ng binata. Lumipas ang mga araw. Waring naging inspirasyon naman ni Venus sa kanyang pag-aaral si Saturn. Naging masipag kasi siya sa pag-aaral. Manang, nasan po si Venus? Kanina pa ho kami dumating dito ni Mars pero hindi ko siya nakikita. Tanong ni Saturn kay Loretta nang hindi makita ng kanyang mga mata si Venus sa sala. Naroon siya sa silid niya at nag-aaral. May test daw siya bukas. Kaya nagre-review. Alam mo, masipag talaga ang batang yun. Hindi lang sa mga gawaing bahay, hindi maging sa kanyang pag-aaral. Nakangiting sabi ni Loretta. Totoo po yun, Manang. Sagot naman ni Saturn. Lagi ka rin niyang naaalala. Bigla namang lumakas ang tibok ng puso ng binata sa narinig. O, Manang Loretta? Gulat namang sabi ni Saturn. Ay sabi niya ayaw daw niyang masayang ang pagtulong mo sa kanya. Gusto niyang matuwa ka, kaya siya nag-aaral ng mabuti. Kaya tuloy, lalo akong nahuhulog sa kanya. Pag-amin sa sarili ni Saturn. May sinasabi ka, Saturn? Sabi ko, kaya ho natutuwa ako sa kanya at magaan po ang loob ko sa kanya. At masaya po ako na lagi siyang kasama. Sabi ng binata na parang gustong pigilan ang sarili sa huling sinabi. Ngunit hindi niya nagawa. Oo, may pagtingin na nga si Saturn sa dalaga. Ngunit ayaw niyang ipaalam ito dahil ayaw niyang isipin ito na nagsasamantala siya. Minsan, nakita niya si Venus sa kusina. Nagluluto ito. Ngunit may kinakausap sa cellphone at parang naiinis. Nakita rin niya nang i-off nito ang cellphone at padabog na ibaba. Kaya naman nilapitan niya ito. Bakit parang naiinis ka sa kausap mo sa cellphone? Tanong ng binata sa dalaga. Nakangiti pa ito sa kanya. Nagulat naman si Venus.
kayo pala, Sir Saturn. Nauutal niyang sabi. Kaklase ko po kasi ang kulit-kulit, nakakainis. Nanliligaw sa'yo? Sinabi ko naman po na iba ng ligawan niya eh. Dahil wala pa sa isip kong pag-ibig. Gusto ko munang intindihin ang pag-aaral ko. Pero pag nakatapos ka na, magpapaligaw ka na? Tanong niya na para bang may dalawang ibig na malaman. Hahanapin ko po muna ang kapatid ko, sir. Hanggang ngayon, wala pa rin akong balita sa kanya eh. Bigla namang nalungkot na sagot ni Venus. Dahil doon ay ipinangako sa sarili ni Saturn na tutulungan niya ang dalaga na makita ang kapatid. Lingid sa dalaga, kumuha ng private detective si Saturn upang humanap sa kapatid nito. Wala pang nga lang itong naibabalita sa binata. At lumipas ang mga buwan. Lalo namang naging inspirado si Venus sa kanyang pag-aaral hanggang sa matapos niya ang kanyang short course. Congratulations, Venus. Binabati kita. Nagtagumpay ka. Masayang bati ni Saturn sa dalaga, sabay hawak sa kamay nito. Bigla namang kumabog ang puso ni Venus. Natutuwa siya ngunit abot-abot ang kaba niya. Ganun pa man ay pinilit niyang magsalita. Salamat po, sir. Utang ko po ito sa inyo. Dahil sa tulong niyo, kaya po ako nagtagumpay. Nauutal at nakangiti niyang sagot sa binata. Siya nga pala, may sorpresa ako sa'yo. Nakangiti pang sabi ni Saturn. Nag-isip naman si Venus. Sorpresa? Ano pong sorpresa? Halika na, lumapit ka na rito. Tawag niya sa kanyang sorpresa. Ate Venus, Naiiyak sa tuwang sabi ni Grayson habang papalapit ito sa ate. Ang laki naman ng mga mata ni Venus. Hindi siya makapaniwalang ngayon ay nakikita niya ang kanyang kapatid. Grayson? Oh, Grayson, kapatid ko! Umiiyak sa tuwa na sabi ni Venus sabay napayakap na sa kapatid. Paano ka nakapunta rito? Nagtatakang tanong naman ang dalaga. dahil kay Sir Saturn, ate. Pinuntahan niya ako sa fast food na pinagtatrabahuan ko doon sa probinsya ng kaibigan ko. Doon ako tumuloy nang iwan ko si Chong Asyo. Si Sir Saturn din ang nagsabi sa akin ng lahat. Lumuluhang paliwanag ng bagets. Salamat po, Sir Saturn. Ang dami ko ng utang na loob sa inyo. Hindi ko na po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Well, may alam akong paraan. Ko? Ano po yun? Sabihin niyo po at gagawin ko. Be my secretary. Total naman, tapos ka na sa course mo. Masayang alok ng binata sa dalaga. Para namang nagningning ang mga mata ni Venus. Sa isip niya, makapagpapasalamat na siya sa binata, lagi pa niyang makakasama ito. Opo sir. Gagawin ko po. Masaya niyang pagsang-ayon. Hindi alam ng dalaga, nung hapong yon ay nagpahanda ng salo-salo si Saturn sa kanilang tahanan. Kaya naman ganun na lang ang pagkagulat ni Venus nang makita yon. At lalong nandambot ang puso niya para sa binata. Inalok din ni Saturn si Grayson na magtrabaho sa kanyang kumpanya. Nalabis namang ikinatuwa ng magkapatid. At syempre pa, hinayaan din niya ang bagets na tumira sa kanilang tahanan kasama ni Venus. Napakabait talaga ni Sir Saturn, ano ate? Sabi ni Grayson habang nasa silid sila ng ate. Totoo yun, Grayson. Dahil sa kanya, nakalaya tayo sa masama nating amain. Tinulungan niya ako. Pinag-aral at binigyan ng magandang trabaho.
Mahabang sabi ni Venus habang nakangiti ng malapad. At ako rin. At pinayagan din niyang magkasama tayo dito sa bahay nila. Malaki naman daw kasi ito at maraming kwarto. Sana ate, siya na lang ang maging bayaw ko. Sabi ni Grayson sabay ngiti ng matamis sa ate. Para namang kinilig si Venus. Ngunit nahiya siya. Ano ka ba? Hindi pwedeng mangyari yun. Bakit naman hindi? Maganda ka naman ah. Sipag at mabait. At bagay kayo. Bigla namang nalungkot si Venus. Hindi kami bagay, Grayson. Dahil mahirap lang tayo. Samantalang siya, mayaman. Kaya, hindi ako liligawan noon. Malungkot na pagwawakas ng dalaga. Samantala ay sumapit na rin ang kasal ni na Lyra at Mars. Masayang-masaya ang lahat ng mga sandaling yun. At tulad ng dapat asahan, si Saturn ang gwapong best man ng kanyang kapatid. Naroon din si Venus na tunay na napakaganda sa paningin ni Saturn ng mga oras na yon. Akalain mo, Han, si Venus ang nakasalo ng bulaklak. Natutulong sabi ni Lyra sa asawa. Noon ay nasa hotel na sila para sa kanilang honeymoon. Oo nga, honey. Parang naisip yung bulaklak. Kay Venus bumagsak. Tumatawang sagot naman ni Mars. Ibig sabihin niyan, siya na ang susunod. Kaya lang paano mangyayari yun? Wala naman siyang boyfriend. Yung malay mo, magtapat na sa kanya si kuya. Aha, ibig sabihin, tama pala ang hinala ko na may feeling sa kanya si kuya. Hindi niya sinasabi sa akin. Pero, yun ang nahahalata ko. Ang masayang pag-uusap ng mag-asawa. Sa kabilang dako, masaya si Venus sa pagtatrabaho niya kay Saturn. Makulay ang bawat umaga niya. Sa bawat araw ay asikasong-asikaso niya ang binata. At kapag may ituturo naman ito sa kanya ay talagang pinakikinggan niya. Dahil ayaw niyang magkamali. Minsan, isinama siya ng binata sa isang magandang resort. Ang ganda po dito sa resort na ito, sir. Ang linis at ang pino ng buhangin. Do you like here? Gustong-gusto po, sir. Nakangiti at masiglang sagot ni Venus kay Saturn. Buti na lang po nagkaroon kayo ng meeting dito. Nakarating ako rito. The truth is, wala naman akong meeting. Pagtatapat ng binata, sabay titig sa dalaga. Ho? Gusto ko lang talagang ipasyal ka rito. At saka may sasabihin din ako sa'yo. Sasabihin? Ano po yun, sir? At saka bakit po dito pa? Saturn, Venus. Gusto kong tawagin mo akong Saturn. Dahil ngayon, binubuksan ko na sa iyo ang puso ko. Sabi pa ni Saturn na tila magtatapat na. Kinabahan naman si Venus. Pakiramdam niya ng lamig ang mga kamay niya. Anong ibig niyong sabihin? Nauutal niyang tanong sa binata. I love you, Venus. Noon pa. Ayoko lang isipin mong nagsasamantala ako kaya hindi ko ito agad sinabi sa'yo. Pagtatapat ng binata habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Para namang nabingi si Venus sa sigaw ng kanyang puso. Sigaw ng pagmamahal para sa binata. At sa huli, nanaig ang sigaw ng kanyang puso. Tinanggap niya ang pag-ibig ni Saturn. Hindi naman niya ito inilihim sa kapatid. Wow! Natupad ang wish ko! Na si Kuya Saturn ang maging bayaw ko. Masayang sabi ni Grayson nang malaman sa ate ang lahat. Grayson, kahit na boyfriend ko na si Saturn, huwag nating abusuhin ang kanyang kabaitan. Oo naman ate. At lalo akong magpapakasipag
Hindi ko bibigyan ng kahihiyan si Kuya Saturn. Pangangako naman ng bagets sa ate at nag-swear pa ito. Masaya ako para sa inyo ni Venus, Saturn. May malapad na ngiting sabi ni Loretta sa alaga. Ipinagtapat na kasi ng binata sa kanila ang pagkakaunawaan nila ni Venus. Salamat po, Manang Loretta. Sagot naman ng binata na may nagniningning na mga mata. At last, Kuya, nagmahal ka na rin. Ngayon, hindi lang negosyo nga asikasuhin mo, kundi maging ang babaeng mahal mo. Tumatawang dugtong naman ni Mars. Iba pala talaga ang feeling kapag ka in love. Parang ang ganda ng paligid mo. Parang lahat makulay. At magaan ang lahat ng gawain. Parang nangangarap na, sabi naman ni Saturn. Ang haba mo mag-explain, Kuya. Sabihin mo na lang, para kang nasa ulap. Tumatawa pa rin sagot ni Mars. Ngumiti naman ng malapad si Saturn. Ganun na nga. Pagtatapos nito, Nako, malamang may kasalan uli sa susunod na taon. Natutuwang pagwawakas naman ni Loretta. Naging maligaya ang bawat araw ng magkatipan. Lalo silang naging inspirado sa mga gawain. Minsan, sumakit ang ulo ni Saturn. Sinabi niya sa dalaga na after lunch na lang papasok sa office at ipapahinga niya ito. Ikukuha sana siya ng dalaga ng gamot, ngunit bigla niya itong hinawakan sa kamay. Mas gusto ko kung dito ka na lang sa tabi ko. Malambing na sabi ng binata sa dalaga. Umupo naman ito sa tabi ng binata. Sabay sabing, alam ko na, mamasahihin ko na lang ang ulo mo para makatulog ka. Mas gusto ko kung yakap kita ng ganito. Sabi pa ng binata, sabay marahang niyakap ang dalaga. Saturn, nakakahiya kay Manang Loretta. Nahihiyang sabi naman ng dalaga. Nasa ibaba si Manang Loretta. Tsaka, tayong dalawa lang na narito sa kwarto ko. Kahit na, nakakahiya pa rin. Wala namang problema kung sakali. Dahil ano naman ang mangyayari sa atin. Pananagutan ko. Sabi pa ng binata na may nangungusap na mga matang nakatitig sa dalaga. At nang mga sandaling yon ay nagkaroon nga sila ng sariling mundo. Isang mundo na tanging ang mga nagmamahalan lamang ang nakakaalam. Lalong naging sweet sina Venus at Saturn matapos ang namagitan sa kanila. Gusto kong makasal na kami. Gusto ko, lagi ko na siyang makasama. At hindi na siya mawala pa sa akin. Aayusin ko lang ang lahat, maging ang kumpanya. Para makapag-honeymoon kami ng matagal. Nakangiting sabi sa sarili ni Saturn. Habang hawak nito ang kanyang cellphone at tinitingnan ang mga larawan nila ng dalaga. At mabilis na lumipas ang 2 buwan. Minsan habang nasa opisina, kinausap ni Saturn si Mars upang ito na lang ang umattend ng meeting nila sa iba nilang kliyente. Sumasakit kasi ang ulo niya. Pumayag naman ang lalaki. Nakita niya kasi na marami pang papeles ang nakatambak sa mesa ng kapatid at kailangan nito sikasuhin. Habang si Saturn naman ay may hinahanap na kung ano. Dapat kasi kuya, magpahinga ka rin. Huwag puro trabaho. Mabubuhay na kayo ni Venus kahit hindi ka magpayaman. Nakangiting sabi ng lalaki sa kuya. Opo. Ayoko lang pabayaan ang kumpanyang minana natin kina mama at papa. Teka, ano ba yung hinahanap mo? Tanong naman ni Mars. Nahanap ko yung wallet ko eh. Di ko maalala kung saan ko inilagay. Sabi pa ni Saturn sa kapatid at napahawak pa sa kanyang ulo.
Nasa ganoong sitwasyon sila nang biglang dumating si Venus na may dalang mga kape. Oh, narito na pala si Venus. Meron ba ako dyan, Venus? Oo naman, kaya nga tatlo ito eh, higisa tayo. Nakangiting sagot naman ni Venus at inilapag sa mesa ang mga dalang kape. Love. Nakita mo ba yung wallet mo? Tanong naman ni Saturn sa nobya. Love, ibinigay mo yun sa akin kanina bago tayo bumaba ng sasakyan. Nakalimutan mo na ba? Sagot naman ni Venus at ibinigay na ang wallet sa binata. Natawa naman si Saturn sa sinabi ng nobya at inisip niya na ang mga nagaganap sa kanya ay bunga ng labis niyang pagpapagod. Isang araw, habang tumutulong si Venus kay Loretta sa paglilinis ng malaking bahay, nakita niya na bukas ang TV sa sala at walang tao. Kaya naman tinanong niya si Loretta tungkol dito. Nako, malamang naiwan niya ni Saturn. Kanina siya ang nariyan at nanunood. Sagot naman ng matanda. Ang batang yun talaga, oo. Madalas nang makalimot. Kahapon nga, yun namang shower niya sa bathroom niya ang nakalimutan niya. Dugtong pa ni Loretta. Dapat ho talaga magbakasyon na si Saturn para makapagpahinga siya ng gusto. Nag-aalala namang pagtatapos ni Venus. Samantala, para namang lumalala ang pagiging makakalimutin ng binata. Maging ang araw ng pagpasok nito sa opisina ay nakakalimutan na niya. Naisip lang niya yon nang sabihin sa kanya ni Grayson. Hindi pa kasi siya nagbibihis dahil ang akala niya ay wala silang pasok. Dahilan para maisip niyang magpa-check up na sa doktor. Hindi kasi alam ni Venus. Minsan ay nakalimutan na rin niya na may elevator pala sa kanilang building. At maging ang kotse nito ay naiwan na rin niya sa kanilang opisina. Ngunit lahat yun ay itinago niya sa nobya. Lingid kay Saturn, nagbunga ang nangyari sa kanila ni Venus. At 2 buwan na ang dinadala ng dalaga. Ito ang kanyang ibinalita kay Lyra nang dumalaw ito sa kanila. Sinabi mo na ba yan kay kuya? Tanong naman ni Lyra. Nasa silid sila noon ni Venus. Hindi pa Ayoko kasing isipin niya na minamadali ko siyang pakasalan ako. Ano ka ba? Dapat sabihin mo na. Maganda kayang sorpresa yon. At saka dapat lang naman na magpakasal na kayo dahil magkaka-baby na kayo. Mabuti nga kayo, meron na Naunahan mo pa ako. Masayang sabi naman ni Lyra. Sasabihin ko rin talaga yun. Mahanap lang ako ng magandang timing. Gusto ko kasi hindi siya stress. Nakikita ko kasi nitong mga nakaraang araw. Stress na stress siya. At saka para bang may gumugulo sa isip niya. Siguro yung kumpanya yun. Kaya hahanap ako ng timing bago ipagtapat sa kanya ang lahat. Pagtatapos naman ng dalaga. Hindi alam ng dalaga na ang hinahanap niyang timing ay hindi na pala matutupad. Dahil sa paglipas ng mga araw ay napansin niya ang malaking pagbabago ng binata. Hindi na ito masayahin na tulad ng dati. Madalas na rin walang kibong si Saturn at mainit ang ulo. Pakiramdam ni Venus, iniiwasan na rin siyang makausap ng binata. Kaya naman nag-alala siya, bagay na napansin naman ng kapatid niyang si Grayson. At dito niya na ibulalas ang kinatatakutan, na baka hindi na siya mahal ng binata. Para namang nagkatotoo ang kinatatakutan ng dalaga, dahil isang araw seryoso siyang kinausap ng binata. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang pakiramdam ng dalaga nang marinig niya sa labi ng minamahal na nakikipag-break na ito sa kanya. Hindi, Saturn. Sabihin mo nagbibiro ka lang. Naiiyak at hindi makapaniwalang sabi ng dalaga. Walang dahilan para magbiro ako, Venus.
Malamig na tinig ng binata. Hindi ito tumitingin sa dalaga. Pero bakit? Anong kasalanan ko? Sabihin mo para mabago ko naman. Huwag mo lang akong iwan. Saturn, mahal na mahal kita. Umiiyak ng sabi ng dalaga. I'm sorry, Venus. Na-realize ko na hindi pala kita talagang mahal. Nauutal ngunit pinipilit magpakatatag na boses ng binata. Hindi. Hindi, Saturn. Hindi. Hagulgol naman ng dalaga. At kung maaari sana, lumipat na rin kayo ng bahay ni Grayson para makalimutan mo na rin ako. Nagpipigil ng luha na sabi ni Saturn. Ayaw niyang ipahalata sa dalaga na napakasakit para sa kanya ng kanyang ginagawa. Bagamat masakit sa dalaga ang narinig, sinikap niyang magpakatatag. Ayaw niyang ipilit ang sarili sa lalaki. Kaya naman agad silang naghanap ng matitirahan ni Grayson. At nang makakita sila, ay agad silang lumipat ng bahay. Umalis na sila, kuya. Katulad ng gusto mong mangyari. Malungkot na balita ni Mars kay Saturn. Lulugo-lugo naman ang binata at hindi mapigil ang pag-agos ng mga luha. Masakit, Mars. Napakasakit. Mahal na mahal ko si Venus. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Ulalas naman ni Saturn. Naawa naman si Mars sa kapatid. Umupo ito sa sofa, katabi ng binata. Bakit kasi hindi mo na lang sabihin sa kanya ang katotohanan? I'm sure, kuya, mauunawaan ka niya. Ayokong idamay siya sa paghihirap ko, Mars. Ayokong kaawaan niya ako. Umiiyak na sagot ng binata. Mahal ka niya. Hindi yun awa. Tsaka isa pa, ganun naman ang nagmamahalan eh. Nagdadamayan. Iba nga, dinamayan mo siya noon. Paliwanag pa ni Mars sa kapatid. Pero ibang sitwasyon ngayon, Mars. Wala na akong pag-asa. Mamamatay na ako. Umahagulgol na bulalas ng binata. Sinikap namang pakalmahin ni Mars ang kapatid. Nauunawaan niya ang pinagdaraanan ng kuya dahil ipinagtapat sa kanya ni Saturn ang tunay nitong karamdaman. Samantala, halos hindi naman matapos ang pagluha ni Venus kahit na nga nakalipat na sila ni Grayson ng bahay. Lagi kasi niyang naaalala ang masasayang sandali nila ng binata. Hindi rin ito makapasok ng opisina dahil sa kanyang nadaramang sakit. Sinikap naman siyang aluin ni Grayson. Dadamayan niya ang kanyang ate, lalo na ngayong alam niya na ito ay nagdadalang tao. Samantala, ikinalungkot naman ni Loretta ang pakikipag-break ni Saturn kay Venus. Tinanong niya ang binata kung bakit niya yun ginawa. Inamin naman sa kanya ng lalaki na mahal pa rin niya ang dalaga. Kaya naman, ganun na lang ang pagtataka ni Loretta. Tinanong niya ang lalaki sa tunay na dahilan at dito na ipinagtapat ni Saturn sa pinagkakatiwalaang kasambahay ang tunay niyang karamdaman. Sa kabilang dako, maging si Lyra ay nagulat sa ginawa ni Saturn. Bakit ginawa ni Kuya yun? Ngayon pa. Ulalas ni Lyra sa asawa. Kasalukuyan silang nasa bahay na nila. Napatitig naman si Mars sa asawa. Ano bang ibig mong sabihin dyan, Lyra? Nagtatakang tanong ng lalaki. Mars, 3 months pregnant na si Venus. Ano? Gulat na gulat namang sabi ni Mars sa narinig. Yun ang totoo.
Humahanap lang si Venus ng tiyempo para sabihin kay kuya ang lahat. Tugtong pa ng asawa. Sabi ko na, mali si kuya sa ginawa niya. Pagbuntong hininga naman ni Mars. Bakit nga ba ginawa ni kuya yon? Ano bang dahilan? At si Mars naman ang nagtapat sa asawa ng tunay na karamdaman ng kanyang kuya. Nanlumo naman si Lyra nang malaman ang sakit ng binata. Hindi niya akalaing sa edad nito ngayon ay magkakaroon na ito ng Alzheimer's disease. Oo, Alzheimer's disease ang sakit ni Saturn. Magtataka pa sana siya dahil bata pa naman ang bayaw. Ngunit sinabi sa kanya ni Mars na ayon sa research, mayroon ng mga teenager na tinadapuan ng naturang sakit at ang pinakabata nga raw ay 17 years old at ito ay nasa ibang bansa. 17 years old ang lalaki nang makaramdam ng early Alzheimer's disease. Kaya naman upang matulungan ang kapatid, ay isang plano ang naisip nilang gawin ni Mars. Kina Saturn naman, hindi na pumasok ang binata ng opisina mula nang umalis si Venus. Natuto rin itong maglasing. Kasalukuyang may hangover ito at nanlulumo pa rin nang matagpuan ni Mars sa kanyang silid. Kuya, bakit mo ginagawa yan? Lalo nang lalala ang sakit mo dahil sa ginagawa mong paglalasing. May pag-aalala ang sabi ni Mars sa kapatid. Hinawakan pa niya ito sa balikat. Kahit hindi ako maglasing, lalala pa rin ang sakit ko. Mamamatay pa rin ako. Naluluha na namang sabi ni Saturn kay Mars. Pwede ka pa rin namang maging masaya, kuya. Sa mga natitirang panahon ng buhay mo, magpapagamot ka lang at ilalaban mo ang buhay mo. Paliwanag pa ni Mars sa kapatid. Wala nang pag-asa ang sakit ko. Kaya nga, pinaalis ko na si Venus. Kinausap ko na nga rin pala ang abogado ko. Maghahatian ninyo ni Venus ang kabuhayan ko. Sana Mars, ingatan mo at pahalagahan ang mamanahin mo. Tumutulo ang mga luhang sabi ni Saturn sa kapatid. Kuya, will you stop it? Ilaban mo naman ang buhay mo para sa iyong mag-ina. Pagtatapat na ni Mars, nagulat naman si Saturn sa narinig. Mag-ina? Mars, anong pagtatanong ng binata na hindi na naituloy dahil nagsalita na si Mars. Buntis si Venus, kuya. 3 buwan na. Nagbunga ang nangyari sa inyo. Pagtatapat ng binata na nakapagdulot naman ng saya kay Saturn. Nang mga sandaling yun naman ay tinawagan ni Lyra si Venus. Inalamang tirahan nito at pinuntahan. Bakit mo pa ako pinuntahan? Malungkot na tanong ni Venus kay Lyra. Venus, listen to me. Hindi ito alam ni Kuya. Kinausap kita because I know that you both need each other, especially now. Hindi na niya ako mahal. Naiiyak namang sagot ni Venus kay Lyra. Hindi totoo yan. Mahal na mahal ka ni Kuya. At hindi niya gusto ang ginawa niya sa'yo. Ginawa lang niya yun dahil ayaw niyang idamay ka sa paghihirap niya. Hindi kita maintindihan, Lyra. Venus, Kuya is very sick. Ano? Gulat namang sabi ni Venus. Anong sakit niya, Lyra? Alzheimer's disease, Venus. May early Alzheimer's disease si Kuya Saturn. Nagimbal si Venus sa narinig. Nakadama siya ng awa sa nobyo. Hindi pala siya dapat magalit dito. Dahil doon, isang pasya ang nabuo sa dalaga. Pasya na kanyang inihayag nang dumating ang kapatid na si Grayson. Ate, anong ibig sabihin nito?
Bakit nakaimpake ang mga gamit mo? At saka nakasalubong ko nga pala si Ate Lyra. Galing ba siya rito? Magkasunod na tanong ng bagets. Oo, Grayson. Galing dito si Lyra. At may ipinagtapat siya sa akin. Ano yun, ate? Tungkol sa tunay na dahilan kung bakit nakipag-break sa akin si Saturn. Tunay na dahilan? Nagtatakang sabi ni Grayson. Oo, may sakit siya, Grayson. At dahil doon kaya siya nakipag-break sa akin. Ayaw niya akong isama sa mga paghihirap niya. Lumuluhang sabi ng dalaga. Napamulagat naman si Grayson nang marinig yun. Nakadama siya ng pag-aalala para sa pinangarap niyang maging bayaw. Anong sakit yun, ate? Sasabihin ko sa iyo. At pagkatapos nito, pupuntahan ko na siya. Babalik na ako sa kanya, Grayson. Ano? Paano kung paalisin ka niya uli? Mananatili ako sa tabi niya. Kami ng magiging anak namin. Matatag na pagtatapos ng dalaga. At ipinagtapat na nga niya sa kapatid ang katotohanan. Makalipas ang isang oras ay narating na nga ni Venus ang tahanan ni Saturn. Ang tahanan na tinuluyan niya ng ilang taon. Ang tahanan na naging saksi sa maliligayang sandali nila ng binata. Ngayon ay lalo niyang nadaramang buo na ang kanyang pasya. Mananatili siya sa tabi ng binata kahit pa alagaan niya ito. Ngunit wala sa loob ng bahay ang binata. Nalaman niya kay Loretta na isang oras na palang nakalabas ito para maglakad-lakad. Kinabahan ang dalaga, kaya naman naisip niyang sundan ito upang hanapin sa paligid. Nang mga sandaling yun naman ay nalilito na pala si Saturn. Lumabas lang ako para maglakad-lakad. Pero ngayon, hindi ko na maalala ang daan pa uli sa bahay. Paano kaya ito? Hindi ko pa naman dala ang cellphone ko. Ito talaga ang mahirap sa sakit ko. Sabi sa sarili ng binata at napapahawak pa ito sa kanyang ulo. Nakahinto siya sa paglalakad. Pilit na inaalala ang daan pa ulit. Sadyang hindi maalala. Alam ko na, magtatanong ako. Baka sakaling may nakakakilala sa akin dito at maihatid ako sa bahay. Ang babaeng yun, lalapitan ko siya. Sabi ng binata at marahang nilapitan ng babae. Nahihiya siya ngunit pilit pa rin nagsalita. Miss, pasensya na. Ano kasi, naliligaw ako. Hindi ko maalala yung daan pauwi sa bahay namin. Nahihiya at nauutal niyang sabi sa dalaga. Ang hindi niya alam, si Venus pala ang napagtanungan niya. Nalaman na lang niya ito nang humarap sa kanya. Kanina pa kita sinusundan, Saturn. Oh, Venus? Nagulat ngunit natutuwa niyang sabi. Ako nga, Saturn. Nagbalik na ako. At alam ko na ang katotohanan. Bakit ka naglihim sa akin? Namumuhang sabi ng dalaga. Nakatitig sa mga mata ng nobyo. I'm sorry, Venus. Ayoko lang madamay ka pa sa magiging paghihirap ko. Tinamayan mo ko noon. Hayaan mo sanang gawin ko rin yun sa'yo ngayon. Pero Venus, Makiusap, Saturn. Hayaan mong manatili kami sa piling mo hanggang dulo. Kami nang magiging anak natin. Huwag mo kaming paalisin. Namuluhang pakiusap ng dalaga at niyakap ng mahigpit ang lalaki. Bagay na hindi na natanggihan ng nangungulilang binata. Waring muling nagbalik ang kaligayahan sa tahanan ni Saturn. Naging masigla na siyang muli. Pumasok na rin siya sa kanyang opisina at maging si Venus. Bagay na ikinatuwa ng mga taong nagmamahal sa kanila.
Hindi nagtagal, ipinasya ni Saturn na ituloy ang pagpapakasal kay Venus. Ngunit ayaw mang tanggapin ng puso, nagpipilit naman ng isip. Sa araw ng kanilang kasal, ay muling sumuko ang sakit ni Saturn. O kuya, bakit hindi ka pa nagbibihis? Sabi ni Mars sa kapatid nang makita ito sa silid na hindi pa nakabihis at nakahiga lang sa kama. Nagtaka naman si Saturn. Bakit naman ako magbibihis, Mars? Wala akong pupuntahan ngayon. Napabuntong hininga na lang si Mars sa sinabi ng kapatid. Ganon pa man ay sinagot niya ito ng maayos. Kuya, kasal niyo ngayon ni Venus. May mga tao na nga sa ibaba eh. Nariyan na rin ang magkakasal sa inyo. Ha? Kasal namin ngayon? Gulat at nauutal na tanong ni Saturn. Oo, kuya. Halika, tutulungan na kitang magbihis. Alok naman ni Mars sa kapatid. Nasa ganoong sitwasyon sila nang dumating si Venus. Masaya ito at bihis na. Litaw na litaw ang ganda. Ngunit nabahira ng lungkot ang kanyang mukha nang makitang hindi pa nakabihis si Saturn. Ganun pa man ay naalala niya ang sakit ng asawa. Kaya naman agad din itong ngumiti at nagsabing, "Ako na lang ang aalalay na magbihis sa kanya, Mars. Sige na, pakiasikaso niyo na lang ang mga tao sa ibaba." Sa ganoong sinabi ng dalaga ay marahang umalis na nga si Mars. Nakadama naman ng hiya si Saturn. Araw ng kasal niya, pero nakalimutan niya. Pasensya ka na, sweetheart. Nakalimutan ko na kasal natin ngayon. Huwag mo nang alalahanin yon. Nauunawaan ko. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Hayaan mo. Lahat ng makakalimutan mo simula ngayon, ipaalala ko sa'yo. Nagpipigil na luhang pangako ng dalaga sa mapapangasawa. Buong pagmamahal niya itong tinulungang magbihis. At matapos yon ay nagtungo na sila sa hardin ng tahanan ni na Saturn. Isang garden wedding kasi ang kanilang kasal. Na dinaluhan ng mga taong malalapit lamang sa kanila. Hindi na sila nagtungo pa sa ibang lugar upang mag-honeymoon. Yon ay upang maingatan na rin ang kondisyon ni Saturn at maging ni Venus din. Lalo namang naging maasikaso ang babae kay Saturn. Alaga niya ito sa pagkain, maging sa mga gamot na iniinom ng lalaki. Habang ang kapatid namang si Mars, ang alalay ni Saturn sa kanilang kumpanya. Sinisikap nilang huwag maging hadlang ang sakit ng lalaki sa pagpapatakbo nito ng kumpanya, lalo na kung may mga papeles na kailangang pirmahan. Ngunit kung minsan ay nagkakamali pa rin, nakakalimot si Saturn. Ganun pa man ay nakaalalay sa kanya ang kanyang kapatid at asawa. Minsan habang nasa bahay sila ni Venus ay, "Sweetheart, oras na ng pag-inuman ng gamot." Kumain na ba tayo, sweetheart? "Oo, kanina pa. Busog na busog ka nga eh." Ganun ba? Pasensya na ha. Nahihiya at medyo napangiti namang sabi ni Saturn. "Huwag kang humingi ng pasensya. Naunawaan ko yun. Kasama sa pinakasalan ko ang karamdaman mo." Salamat, Venus. Napakabuti mo talaga. Kaya mahal na mahal kita. Kung pwede nga lang, huwag kang makalimutan ng puso ko. Naluluha namang sabi ni Saturn sa asawa. Sabay akbay rito. Sweetheart, pwede mo ba akong tulungan mamaya? "Tulungan saan?
gusto kong gumawa ng mga video message. Para kanino? Para dyan sa magiging baby natin. Para kahit wala na ako, maramdaman pa rin niya kahit paano na naalala ko siya. At mahal na mahal ko siya. Lumuluha namang pagtatapos ni Saturn. Sa ganoong sitwasyon, hindi na rin napigilan ni Venus ang lumuha. Sige, tutulungan kita. Pero uminom ka muna ng gamot, ha? Sabi pa niya sa asawa. At lumipas pa ang ilang buwan Hanggang sa magsilang si Venus. Nasaan si Venus, Mars? Tanong ni Saturn sa kapatid nang hindi makita ang asawa. Nung nakalawa pa siya dinala sa ospital, kuya. Bakit? May sakit pa siya? Nag-aalala pa niyang sabi. Hindi. Sinilang na niya ang anak ninyo. Anak? May anak na pala kami? Oo, kuya. Isang bouncing baby boy. Pilit namang ngumiting, sabi ni Mars. May anak na pala kami. Makikita ko ba at mahahawakan yun? Tanong pa ng nananabik na si Saturn. Oo naman, kuya. Pag uwi nila rito, makikita at mahahawakan mo ang baby ninyo ni Venus. Nakangiti namang sabi ni Mars habang ang puso ay nagdurugo dahil sa palala ng palalang kondisyon ng kapatid. Natupad naman ang sinabi ni Mars dahil nakita, nayakap at nahagkan pa ni Saturn ang anak nila ni Venus. Ngunit kasunod noon ay ang lalo pang panghihina ng katawan ng lalaki at ang unti-unti niyang pagkabaon sa daigdig ng pagkalimot. Sino ka ba? Bakit naririto ka sa silid ko? Umalis ka. Hindi kita kilala. Galit na sabi ng lalaki nang makita si Venus na pumasok sa kanilang silid. Nakahiga sa kama si Saturn. Mas mahina ito kaysa sa dati. Nalungkot naman si Venus nang marinig sa asawa na nalimot na siya nito. Napaiyak siya. Akala ko handa na ako. Akala ko hindi na ako sasaktan. Kapag narinig ko, nakalimutan mo na ako. Masakit pa rin pala. Bakit ka ba umiiyak? Umalis ka rito. Baka makita ka ng asawa ko, si Venus. Baka mag-isip siya ng masama. Ayokong magalit siya. Mahal na mahal ko siya. Sagot naman ni Saturn sa babae. Lalo namang lumuha si Venus. Salamat, Saturn. Dahil kahit nakalimutan na ako ng isip ko, nariyan pa rin pala ako sa puso mo. Mahal na mahal din kita. At mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Hagulgol pa ni Venus. Ngunit sadyang ang pamamaalam ay hindi maiiwasan. Pumupas na ang kagwapuhan ni Saturn. Lubusan nang lumimot ang isip at maging ang puso ay nagsarado na rin sa mga alaala at maging sa pag-ibig. Hanggang sa ang katawang lupa ay ganap na bumigay. Pumanaw si Saturn. Inihatid siya sa huling hantungan ng lahat ng taong nagmamahal sa kanya, lalo na si Venus. Venus,
nakauwi na lahat ng mga nakipaglibing kay Kuya Saturn. Hindi pa ba tayo uuwi? Sabi ni Lyra kay Venus. Sige na, Lyra. Una na kayo. Dito na lang muna ako. Hindi ka namin pwedeng iwan eh. Sige, ganito na lang. Doon na lang muna kami maghihintay sa iyo sa sasakyan. Sabi ni Lyra kay Venus at marahan itong iniwan. Muli namang tinitigan ni Venus ang puntod ng minamahal at inalala ang masasaya nilang sandali. Napakasakit, Saturn. Dahil dito na ang pag-ihiwalay natin. Kahit kailan, kahit gustuhin ko pa, hindi na kita makikita. Mayayakap o mahahagkan man. Pero sisikapin ko maging matatag para sa alaalang iniwan mo sa akin, sa ating anak. Salamat sa mga tulong at pagmamahal mo. At tulad ng pangako ko sa iyo, mananatili ka dito sa puso at isipan ko. Paalam, Saturn. Paalam. Malungkot na pamamaalam ni Venus sa asawa. Tinupad naman ni Venus ang kanyang pangako sa asawa. Pinatunayan niya ang kanyang di masusukat na pag-ibig. Pinalaki niyang busog sa pagmamahal ang kanilang anak. Ipinakilala niya si Saturn kay Junior. Lagi niyang ipinakikita sa bata ang mga video message na ginawa ng ama para sa anak. At higit sa lahat, lagi nilang dinadalaw ang puntod ni Saturn. Wakas, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay huwag ninyong kalilimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Dear Ocean.